Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Philip Hrgovic kontra Daniel Dubois. Magandang match up ito, mga lods. Pahirapan tayo dito 12 rounds of professional boxing dito po sa heavyweight division. Fight schedule ng mga ito, Hunyo 1, 2024, nagaganapin po sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan po doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Na kung saan maaaring papabor kayo sa aking prediction or hindi. Na kung saan, mga lods, nasa inyo po ang huling desisyon. Dahil dito kasi sa ating gagawing comparison, fight analysis, detalyado na inyong malalaman kung sino, saan naging pabor, saan naging llamado ang magkabilang panig. Na kung saan, mga lods, nasa inyo. Timbangin nyo ng maigi kung sa tingin nyo sino ba talaga ang sa tingin nyo may malaking tsansa sa panalo. Kaya ko naman sinabi na may malaking tsansa sa panalo dahil boxing ito. Hindi porket banggitin natin na dihado ay talo na kagad yan. Hindi natin pwedeng sabihin na panalo na agad kasi nabanggit natin na llamado. Boxing ito, mga lods. Kaya panoorin po ninyo ang buong video at nang sa ganon makapag-desisyon kayo. Either pabor sa aking prediction o hindi, which is nice ko rin po yung malaman dyan sa ating comment section. At dahil sa magkaroon niya tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa paghayag naman natin sa comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel. Taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo, mga lods. Singit muna natin ang fight schedule po. Kamakailan lamang noong Mayo 25, 2024, si Christian Mbele nanalo sa kanyang laban po kay Mark Hepron, na kung saan impresibo ang kanyang pagkapanalo. Ngayon, makalaban niya si Sergey Derevyanchenko ngayong Agosto 17, 2024. Sino ba itong si Sergey Derevyanchenko? Ito po ang nagpapahirap kay Jaime Munguia sa close range na suntukan. Kung inyong napanood ang ating video sa galaw nitong si Christian Mbele, na kung saan napaka-epektibo nito sa close range, mapapalaban siya kay Derevyanchenko na kung saan napakagaling sa inside fighting, mga lods. Malaking pagsubok ito kay Christian Mbele. 10th rounds of professional boxing nagaganapin po sa Century Videotron, Quebec City, Canada. Under ito sa top rank ni Bob Arum, sa Eye of the Tiger ni Ma'am Camille Stefan, at mapanodan live sa USA ESPN. Yan po, fight updates po tayo dito kay Christian Mbele. Sinusubaybayan ko rin po kasi ang boksingero ito. Ngayon, ipagpatuloy na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Daniel Dubois na taga United Kingdom. Bilang isang professional boxer, itong si Dubois may impresibong kartada, 20 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad lamang ito na 26 anyos at ang height 6 foot and 5 inches. Reach 78 inches. Orthodox ang kanyang stance out ratio 95%. Last fight, December 23, 2023. Jarrell Miller ang kanyang nakatunggali. Panalo by 10th round technical knockout. Itong si Daniel Dubois, na kung saan sa kanyang laban po kay Miller, yun na rin po ang kanyang comeback fight matapos makatikim ng talo sa mga kamay ng kasalukuyan ngayon na undisputed world champion na dyan sa heavyweight division na si Alexander Usyk. Talo itong si Dubois by 9th round knockout noong Agosto 26, 2023. Sa madaling salita, nakarecover na itong si Daniel Dubois, mga lods. Ngayon, dadako tayo sa karanasan ni Daniel Dubois. Dating hawak nito ang WBA World Heavyweight title. 2 times siyang nahawakan yan, mga lods. Ano ba yung WBA World Heavyweight title?
Yan yung tinatawag na WBA regular kasi may WBA super champion pa sila mga lods. Na kung saan nga naging challenger itong si Daniel Dubois dahil hawak yan ni Usyk yung WBA super dyan sa heavyweight division. At natalo nga itong si pero nakarecover na. Ngayon, idagdag natin sa karanasan itong si Daniel Dubois. Magngalan tayo ng dalawang boksingero na masasabi natin na nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan dito po sa professional boxing. Siyempre, nangunguna si Alexander Usyk. At idagdag natin si Joe Joyce. Kasi itong si Alexander Usyk mga lods, dating Olympic gold medalist yan, naging undisputed sa cruiserweight at siyempre ngayon sa kasalukuyan, naging undisputed na sa heavyweight division. Si Joe Joyce naman mga lods, dati din po yung Olympian, silver medalist po yan, na kung saan dyan nakatikim ng kaunang talo si Daniel Dubois sa ika-10 round sa kanilang laban. So, sa tingin ko, yan ang nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Daniel Dubois. Ngayon, sa skills naman na taglay-taglay ni Dubois mga lods, boxer puncher po sa pangkalahatan, defensive style, pressure puncher style, counter punching style, lumalaban sa brulan o tututuro-bakbakan o brawler style. Yan po ang galawan ni Dubois. Pagka naka-defensive style, footwork na kung saan pinapanatili niya ang kanya distansya sa kanyang makakalaban, ginagamit ang ring, footwork in and out, na kung saan mga loads, makamay si Dubois habang naka-defensive style, napakawala ng jab, 1-2 combination, in and out, bato ng mga kombinasyon. Sa presyura naman, hindi rin basta-basta pumapasok sa range ng kanyang mga katunggali at epektibo sa close range, long range, mid range na suntukan itong si Daniel Dubois. Pagdating sa depensa, may mga butas po sa depensa si Daniel Dubois na delikado sa counter. Ngayon, dadako tayo sa panig naman nitong si Filip Hrgovic ng Croatia. Bilang isang professional boxer, itong si Hrgovic ay may impresibong kartada, 17 wins with 14 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 31 anyos, height 6 foot and 6 inches, reach 82 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 82.35%. Last fight, December 23, 2023, Mark De More ang nakatunggali nitong si Filip Hrgovic. Panalo by first round, technical knockout si Hrgovic. Karanasan o experience nitong si Hrgovic mga lods, dati itong Olympian. 2015, European Amateur Boxing gold medalist ito. At siyempre, naging gold medalist po siya sa World Youth Championship. 2016, nakasungkit naman ito ng bronze medalya sa Olympic. Kaya masasabi ko mga lods na di po basta-basta pala ang background nitong si Filip Hrgovic. Dito naman sa professional boxing, mga lods, ang pinakamatinding nakalaban pa po lamang ni Filip Hrgovic ay itong si Silisang, na kung saan yung si Silisang na yan ay dati ding Olympian, silver medalist po yan mga lods sa Olympic, na tinalo ni Hrgovic by unanimous decision. Dagdag natin si Mark De More, at ang nasungkit pa po lamang ni Filip Hrgovic dito sa professional boxing, kundi ako nagkakamali, ang IBF International pa po lamang. Sa skills naman na taglay-taglay ni Filip Hrgovic mga lods, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututunok-bakbakan, may counter punching style, footwork na kung saan may kakayahan din po ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban, footwork in and out. Epektibo ang kanyang mga galawan sa long range, mid range, at siyempre lumalaban din po sa close range. Marami kong bumabato ng suntok, masipag bumato ng suntok si Filip Hrgovic. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, maraming butas din po sa depensa itong si Filip Hrgovic. Kaya naman dadako na tayo sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa ranking ng boxing scene sa kanilang rank 1 to 15 dyan sa heavyweight division. Sa WBC, rank 8 si Hrgovic, rank 6 si Dubois. Sa WBA, walang pangalan ni Hrgovic, pero rank 3 si Dubois sa WBA. Pagdating sa IBF, rank 1 si Hrgovic, rank 4 si Dubois. Sa WBO, rank 5 si Hrgovic, rank 7 si Dubois. Mga lods, may kalamangan po sa ranking si Filip Hrgovic, which is naging rank 1 nga po ito sa IBF, pero hindi po gaano na pag-iiwanan itong si Daniel Dubois. Kasi kung naging rank 1 man sa IBF si Hrgovic, rank 4 si Daniel Dubois mga lods. Hindi makakalayo. Ngayon, dadako tayo sa kanilang physical na appearance. Unahin natin sa edad. 31 anyos si Hrgovic, 26 anyos si Dubois mga lods. Pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, advantage, sino ang lamang? Sa height, mas matangkad si Hrgovic ng 1 inch
konti lang. Sa reach, 4 inch lamang si Hrgovic. So sa height and reach, liyamado po si Filip Hrgovic. Ngayon, sa stance, parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Sa power, ang knockout ratio ni Hrgovic umaabot po sa 82.35%, samantala si Daniel Dubois umaabot po sa 95% ang kanyang knockout ratio. So lamang po sa power si Daniel Dubois, pero may laban po si Filip Hrgovic. Sa madaling salita, labanan ito ng knockout artist dahil consider na knockout artist ang may knockout ratio na 82.35% mga lods. Ngayon, sa kanilang activity fights, so pinakahuling laban ng mga ito, December 23, 2023, ganoon din po itong, ang magkabilang panig po yan. Pareho silang may laban sa ganong pizza. So, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, dating world title challenger, dating WBA regular si Daniel Dubois. So, may kalamangan po si Dubois dito sa professional fights. Pero tandaan natin na si Filip Hrgovic, dating Olympic gold medalist. So, may laban po pagdating sa karanasan dahil ang mga dating lumalaban sa Olympic mga lods ay talagang masasabi nating hindi po yan pwedeng maliitin. At siyempre, inot na rin natin na ang kauna-unahang tumalo kay Daniel Dubois na si Joe Joyce, na dati ring Olympic silver medalist, nakalaban niya ni Silizang, dinurog ni Silizang ng 2 beses si Joe Joyce, pero nung napalaban si Silizang naman kay Hrgovic, dinurog din ni Hrgovic si Silizang. Oo. Kaya mga lods, sa karanasan, may laban po si Hrgovic. Although may kalamangan si Dubois dahil naging world title challenger, naging WBA regular, pero may panglaban naman si Filip Hrgovic na kung saan hindi na po yan nakapag-iiwanan sa karanasan. Ngayon sa skills, naman po mga lods, parehong boxer puncher ang dalawang maglalaban. Lamang sa speed si Daniel Dubois, pero lamang naman sa dami ng suntok si Filip Hrgovic. Sa pangkalahatan mga lods, halos 50-50 lang. Bakit? Okay, nandoon na tayo. Nandoon kay Filip Hrgovic ang height, reach, advantage. Pero sa power, lamang naman si Daniel Dubois. Kaya mga lods, masasabi kong 50-50 po ito. Kahit sa ranking, 50-50 po sila. Hindi po nagkakalayo. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mga lods, mahirap pumili pagka 50-50. Bakit? Kasi po, parehong may mataas na tsansa sa panalo ang maglalaban. Hindi kagulat-gulat na manalo si Filip Hrgovic, hindi rin kagulat-gulat na manalo si Daniel Dubois. Na kung saan mga lods, matinding sagupaan po ito. Okay. Official prediction na po tayo. Para sa akin, Filip Hrgovic by technical knockout sa later rounds. Siguro 9-12. Doon ang tsansa ni Hrgovic na makakakuha ng knockout na panalo dito kay Dubois. At yung sakaling mawis sa puntusan, dahil sa marami kong bumabato na suntok si Filip Hrgovic at siyempre may power din po kahit papaano, which is labanan niya ito ng knockout artist, posible niyang may dominaambong laban gamit yan. Opo. Ngayon, sa panig naman ni Daniel Dubois. Sa panig ni Daniel Dubois, kaya naman nasasabi kong hindi kagulat-gulat na manalo ang boksingerong ito. Siguro makuha naman ni Daniel Dubois ang panalo by knockout sa early rounds dito kay Filip Hrgovic. Bakit? Si Filip Hrgovic mga lods, may pagka-late starter ito na kung saan yun ang dapat samantalahin ni Dubois sa early rounds. Gugulatin niya itong si Filip Hrgovic. At kung sakaling magtagal ang laban at aabot sa sukdulang rounds, may tsansa pa rin si Dubois na manalo by puntusan gamit ng kanyang hand speed. Siyempre, power na kung saan pwede din niyang may domina ang laban. Sa madaling salita, hindi kagulat-gulat na manalo din po itong si Dubois sa laban na ito. Dahil halos 50-50 or 50-50 nga lang ang ating comparison dito sa laban na ito mga lods. Magandang laban ito. Sa totoo lang, napakagandang laban ito mga lods. Ma-action ito. Magamit kaya ni Filip Hrgovic ang kanyang height and reach advantage? O madadali siya sa power, hand speed nitong si Daniel Dubois? Kasi kung sa karanasan naman tayo mga lods, although naging world title challenger na nga ito si Dubois, pero tandaan natin na dating lumalaban sa Olympic at dating Olympic gold medalist itong si Filip Hrgovic.
na kung saan hindi na po yan napag-iiwanan sa karanasan. Bagamat weirdo kung gumalaw itong si Philip Hrgovic, mga lods, pero epektibo naman. Kasi hindi pa nga ito natatalo. Epektibo. Kaya abangan natin. Dahil dito mga lods, posibleng makatikim ng kauna-unahang talo itong si Hrgovic sa mga kamay ni Dubois. Or matatlohan si Dubois ng pagkatalo dito sa laban. Ganun lang po yan. Na kung saan mga lods, matinding sagupaan ang ating masasaksihan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.